what are we missing? Kung bakit every election, ito yung resulta. Ano ba yung, kasi ito rin, no? Baka naman masyado tayong presumptuous sa discussion natin. Baka hindi natin nakikita yung pinanggagalingan ng marami sa mga botante kung bakit ito yung choices nila. Wala na, tingnan natin yung pumapasok sa Magic 12, di ba, sa mga surveys. Honestly, frustrating. Pero dun sa mga sumusuporta sa kanila, hindi eh. Kasi ito yung kanilang napipisil eh. So, ang tanong, ano ba yung namimiss natin dito? Siyempre, sabi nga ni Prof. Shelo, systemic yung problema eh. Maraming variables na dapat i-factor in bakit nagkakaganyan. Pero wala naman tayong 5 oras katulad ng concert kagabi para pag-usapan dito ngayon. No? Kaya kahit systemic yung problema, ay meron namang mga moments na napupuno na yung mga tao eh. Halimbawa, nung 85 snap election, parang nagulat din yung tao eh, na posible pala yun. No? Laban sa isang makapangyarihang diktadura, ay pwedeng manalo. At dahil dinaya, nagkaroon ng revolusyon, nagkaroon ng uprising. Diba? So, noong 2007, ay yung mga sumama dun sa mutiny ay tumakbo kasama ng oposisyon nung panahon ni GMA. At usually sa midterm, unbeatable. At least yung dominant ay yung administration. For the first time, yung administration during the midterm ni Gloria Macapagal-Arroyo ay natalo. Ibig sabihin, majority ng mga tumakbo ay nanggaling sa oposisyon. At mismo yung labas sa lahat ng survey, si Senator Trillanes, nakapasok. No? Mismo yung opposition, hindi makapaniwala na nanalo si Trillanes. Yun yung ikalawa na nakita ko na napuno na yung mga tao. Napuno sila dun sa corruption ni Arroyo, napuno sila dun sa impunity. So sana, dito sa parating na 2028 election, ay mapuno na rin ng tao. Pero hindi pwedeng mapuno lang eh. Kailangan paghandaan din yan. At kumpara doon sa 2022, mas mahaba yung runway ngayon. Meron tayong 3 taon. Dahil ako medyo wala akong masyadong nakikitang linaw dito sa midterm election nito. Dahil nga, karamihan, ay sabi nga ni Prof. Shelo, is more of the same. At baka nga mas malala eh. Dahil ito yata yung eleksyon na pinakamaraming dynasty on the national and on the local level. Ngayon, ito yung eleksyon na more than 80% ng mga tumatakbo ay kasama sa mga dynasties. So, tingin ko naiiba yung midterm election na yan. At most probably, sana naman hindi. Sana may makapasok naman na isa o dalawa na hindi naman more of the same. No? Pero for now, yung 12 ay wala tayong nakikitang pagbabago. At mas nakikita natin ay paglala ng ating political at saka economic situation. Pero sa 2028, baka ito yung, sana hindi naman, pero sana baka ito na yung last electoral battle na kung hindi magtatagumpay ang isang electoral revolution, baka maghanap na ng ibang klaseng revolusyon ng mga tao. Yung climate of impunity, yung I tingin ko palala ng palala, lalo na dito sa midterm na ito, at lalong-lalo na sa 2028 kung hindi mananalo yung mga reform-oriented progressive candidates. Kaya sa akin ay critical moment itong next 3 years. Dahil itong pinag-uusapan nating electoral revolution, kung hindi ito mangyayari, ay kinakabahan ako sa magiging alternative. Okay. I'm sure si Prof. Shelo marami nagsasabi rin sa'yo, no? Mga gentle nudge, siguro overt dito, encouragement. How do you feel about that? Yung mga tao sinasabi, nakikita niya yung problema, pero bakit hindi ka tumakbo? Alam mo kasi, maraming elemento ang pagsusulong ng, seryoso na maraming elemento ang pagsusulong ng isang electoral revolution. Hindi tara na, lamang Senedo, tara na. Hindi lamang yung paglalatag ng mga alternatibo, pero kailangan natin yung ihanda
Para by Ayun. the time na handa ng magkaroon ng revolusyon, Yun naman pala. mahihinog ito. Hindi siya failed pala. revolution. Meron At naman saka kung paghahanda. magre-revolusyon tayo, dapat mas marami pang kasama. Kaya actually hindi naman frustrating. May iba't ibang lugar sa Pilipinas na kung saan may mga kababayan tayo na naglalakas loob. 'Di ba? Na tumakbo kahit mga kalaban mo puro dinastiya. So, tingin ko ang challenge na to hindi lamang sa atin na minsan nai-encourage na tumakbo, kundi sa mga botante natin na tingnan kung sino yung mga iba't ibang options. Malamang sa hindi naman tayo kinulang ng options sa sa senatorial candidates. I don't want to admit na kulang ang options. Meron tayong mga options dyan. Pero ang tanong, bakit nando sa laylayan? So baka ngayon, ang kailangan nating tutok ay hindi lamang maglatag ng mga alternatibong kandidato, pero pag-usapan kung ano yung paghahanda para ma-realize natin kung sino ba yung kandidato na kailangan at karapat-dapat. Hindi pa yung ramdam ng mga Pilipino kasi hindi mo rin naman masisi, no? Kasi kung ang problema ng mga Pilipino ay kailangan itawid yung pang-araw-araw na pangangailangan, tatanggapin mo talaga yung mga ayudang binibigay sa'yo. Pero ang nakakalimutan nila, kung hindi ko rakot yung binoboto nila, edi sana may trabaho sila. Or sana mas malaki yung ayuda na tinatanggap nila. At kung tatanggapin sila ng ayuda, may programa para sila ay maiahon sa kahirapan. So, kailangan, kumbaga sabi ni Sen Edu, bibingka may heat sa ilalim, may heat sa ibabaw, may heat sa ilalim. So, gawin muna natin yung pangpainit na yon para maluto yung bibingka natin. Ang tanong ko dyan, siguro kaya sagutin to ni Sen Edu. Although, ngumingiti siya, feeling ko meron siyang gusto itanong sa'yo, no? May gusto siyang tumbukin, pero ano muna, isang tabi muna natin yun. Nababasa ko isip niya yung ngiti niyang gano'n, gumagano niya, no? Meron siyang gustong tumbukin, no? Pero where do we start, no? Kasi kunwari, isang ordinaryong pamilya na hindi na umaabot sa ganitong level ng discussion Dahil iba yung kanilang pinagkakabalahan, di ba? Isang kukuha ng pambaon, isasaing, di ba? Pamasahe ng anak, pang tuition. Pag may politiko na sinabi, ako nagmamalasakit ako sa'yo, eto, konting tulong, syempre tatanggapin niya, di ba? Tapos magkakaroon siya ng malalim na utang na loob. Syempre, kung ako yung nasa katayuan nun, talagang mapupunta yung aking tinatawag na debt of gratitude doon sa ganung politiko. At mabilis yung tulong niya. Kaysa makinig ako sa sinasabi ni Smiling Assassin na lahat yung tama. Ang problema, hindi ko pa agad mararamdaman. Diba? Kunwari, paliwanag mo connection ng ibiboto mo politiko dun sa nanakawin niya sa'yo, diba? Parang malayo-layo pa yun Ako, ito may tumulong na Anong solution dun sa conundrum na yon? Medyo talaga yan, medyo challenging yan. Pero naniniwala ako na at some point, mauunawaan yan ng mga kababayan natin. No? Yun nga may tipping point na darating na marirealize natin na kahit pala binibigyan ako ng ayuda nito, ito ay actually isang sistema ng pang-aabuso sa akin. Kaya ako actually, after this election, gusto ko talagang isulong yung national audit ng ayuda. Tapos tingnan yung mga pumirma, magkano yung pinirmahan nila. Para ma-realize natin na kahit nakatanggap ka ng 2,000, kung hindi ko rakot yung bumili ng boto mo, dapat pala 5,000 yung natanggap mo. 'Di ba? So nandun na tayo sa level na yes, dapat nagbebenepisyo ka mula sa gobyerno. Pero yung benepisyo na yun, dapat nakukuha mo ng buo, hindi yung binabawasan ka pa ng mga magnanakaw na politiko, lalo pang maliit yung nakuha mo. That's one. Pangalawa, gusto kong ma-establish, marami kasing thinking ang mga Pilipino na ang nagbabayad lang ng tax ay yung middle class at saka upper class. Kasi tinitingnan mo income tax lang pero nakakalimutan mo na kaya namamahal ang mga bilihin dahil kasama dyan yung tax na kinukuha ng gobyerno. So kahit nagsasardinas ka araw-araw o uminom ka lang ng kape, uminom ka lang ng isang bote ng soft drinks, may tax na yan. 'Di ba? At kapalit ng tax na yan, dapat yung serbisyong nakukuha natin. And alam mo, Christian, mahirap talaga. Pero, di ba kaya nga tayo nag-vlog every night? Kasama na yun sa effort natin. Ikaw, anong motivation mo? Kung bakit, ikaw nga, triple header every night. 'Di ba? Why do you do the things you do? Ayoko kasing sukuan yung mga kababayan natin. Kahit na madalas nating madinig na hopeless case na itong bansa natin Parang same na lang yan. Same people, same names, same moneyed individuals. Parang ayoko pa rin isuko and lose by default. Diba? Kung meron naman tayong pwedeng gawin. Pero hindi to, I'm not being presumptuous. Alam ko naman yung impact nito, kahit sa tingin ng iba malaki, napakaliit niyan Especially kung
titingnan natin yung universe nung pinag-uusapan natin, di ba, yung diskurso. Siyempre, yung mga nangunguna sa survey, malaki nakaka-capture nilang audience using their own influence. Sa atin naman parang trying to chip away slowly but surely. Kahit paano makapagmulat ka ng isa. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga lecture yung circles of credibility. Yun ang ginagamit kong parang framework. Circles of credibility. Kunwari, si Prof. Shelo, di ba? You're credible in one particular group or several groups. In each of those groups, meron silang pinaka-credible na tao na pag yun yung nag-amplify ng message, magkakaroon siya ng ripple effect. And eventually, may magigising, no? Kumaga, may magising ka lang na isang tao sa isang araw, ang laki achievement na nun eh. Miski we're talking of, let's say, an electorate of siguro, 69 million Filipinos, di ba? Kahit pa paano may magigising, na ito yung tama. Kesa naman pabayaan lang natin. Yun ang sa akin. Alam mo, siguro, at some point, umabot din ako dun sa point na parang wala na talaga yatang pag-asa, nakakapagod na eh. Kasi ilang dekada na natin itong ginagawa, di ba? Pero imbes na umaangat ba yung Pilipinas, lalo tayo na pag-iiwanan. Pero alam mo, ito talaga, hindi ako nagbibiro kung anong naka-inspire sa akin na may pag-asa pa talaga yung Pilipinas at kaya pa. Nung nag-gobyerno ako. Alam mo kung bakit? Yung short-lived. Yes. Kasi nakakamitin ko yung mga high-level people. Tapos na-realize ko na kung magagaling lang tong mga taong to, we can turn things around. So isipin mo, kung papalitan mo lang siya ng isang taong may kaalaman sa taxation, dahil laki na ng impact nun, di ba? So just finding the right people in government will actually turn things around. At napakalaki na epekto na yun. So nung nagkaroon ako ng ganung realization, sabi ko, hindi talaga tayo dapat mag-give up. We continue to educate, share our ideas, but at the same time, inspire. Kaya natutuwa ako. Actually, may mga younger generations ngayon na umuwi sa probinsya, tumatakbo. Yung isang kaibigan, kasama ko sa development work for a long time, decided to run for mayor sa San Julian, Samar. Nang walang political machinery and all, just the idea and experience of development work. But decided na hindi, sige, let's take this on. Tayo na yung tumakbo. And maybe mas marami pa tayong mai-inspire, diba? Para sa ating tunay na revolusyon. I hope I'm not wrong, no? I'm hopeful na nasa 34% ng mga registered voters natin ngayon. Millennials, nasa 28%, yung Gen Z. Although, I was sorely wrong nung 2022 Pero sa akin, kung ito yung segment ng ating electorate, siguro mas malaking chance na mamulat sila. Of course, you have to contend with the problem of what we call yung learning poverty. Tapos yung mga out-of-school youth, no? Kasi pag tinignan natin, malaking bahagi na out-of-school youth natin, pasok dun sa voting population. Hindi mo lang alam exactly kung ilan sila. So, yun yung mga challenges. Ilan ba sa kanila yung talagang namumulat? Kasi malaking bagay yung miyembro ka ng isang school system para matutuhan mo yung tinatawag na civics. Ngayon, kung wala ka sa school system, saan mo kukunin yung edukasyon pagdating sa civics? Sa social media, na not necessarily a good place to learn, di ba? So, ako lang, medyo hopeful ako na kung titingnan natin youth voters natin, baka kahit pa paano may makuha tayong promising signals. Kahit na I agree with Sen Edu, no? Mukhang wala na foregone conclusion na yung resulta ng 2025 elections. Dominated na ganyan ng mga trapo. Kung may lulusot man ng mga ilang reformist, isa, dalawa, mabibilang sa daliri. Yan. Well, yung usual naman natin kasi sinisisi is the system itself. Yung ating political and economic system is such na yung unang aasahan ng sistema ay ibabalik mo sila sa posisyon dahil sa utang na loob. Diba? May utang na loob ko at yun yung buong sistema Hindi malinaw sa atin na yung pinanggagalingan ng utang na loob ay galing din sa atin. Pero yun yung una. Ikalawa, kung hindi ka makukuha sa utang na loob, kukunin ka sa bilihan. Bibilihin ka. Diba? Gagawin kang dependent sa kanila. At kung hindi ka makukuha sa bilihan, kukunin ka sa takutan. Diba? Takutan, pag-pressure, at iba-iba pang mga klase ng mga coercive na pamamaraan. At kung hindi ka pa makukuha dyan, ay mas matindi na yung haharapin mo.
No? Kaya nga, ang election violence sa atin mataas eh. Diba? Mataas. So, yun yung traditional na pagkakaunawa natin sa sistemang ito. Pero, meron namang mga moments sa ating kasaysayan na sa kabila ng ganyang klaseng dominance sa ating political, economic, and cultural system, ay medyo kumukan tayo eh, nagre-rebelde tayo eh. So yung electoral revolution na hindi naman bago. Nangyari yan noong 85 halimbawa, no? At dahil yung revolusyon na yan sa snap election ay sinubukang pigilan, nagkaroon ka ng tunay na uprising na lumabas na doon sa limits ng sistema. Kaya pwedeng mangyari na sa kabila ng ganyang klaseng dominance ng political, economic at saka cultural system na yan, ay pwede naman tayong magkaroon ng pagbabago. Pero mahalaga rin yung leadership. Halimbawa, nagkaroon ka ng isang Ninoy Aquino na pinatay at nag-trigger ng isang mass movement, no, na nadagdag do sa dati ng mass movement, yung progressive mass movement. At nagkaroon ng rallying point, si Cory. No? Kaya mahalaga yung leadership eh. Dahil lalo na tayo, mahalaga sa atin yung may makikita tayo na leader. No? Hindi necessarily malakas, hindi necessarily matalino, basta nire-represent at a particular moment yung ating mga galit at yung ating pangarap. No? Yun yung nangyari nung 85 snap election at yung EDSA na pinanganak doon. In a way, nangyari din yan sa mga ilang moments sa ating kasaysayan, bagamat in a more imperfect form. Halimbawa, noong 92, from out of nowhere, no, dahil sa galit sa corruption ng mga tao, sabi nga ni Cardinal Sin, napaalis natin si Alibaba, kaso yung 40 thieves na iwan. Yung mga dynasties, yung mga warlords, yung mga magnanakaw, yung mga trapo na iwan, kahit umalis si Ferdinand Marcos. Kaya as early as 1992, just a few years after ng EDSA, puno na yung mga tao. Sino yung naging simbolo nila? Si Miriam. Siya yung naging siya yung naging icon ng anti-corruption. Later on, na-discover mo kung sino si Miriam. Pero at that moment, siya yung icon ng anti-corruption, siya yung pag-asa ng kabataan. Kaya ang kanyang base, kabataan lang eh. Wala naman siyang partido, wala siyang makinarya, wala siyang masyadong resources, but she almost won. Sabi nga nung iba, nanalo naman talaga siya. Ibig sabihin, pag napupuno na yung mga tao, naghahanap sila ng alternatibo. Yun minsan yung problema sa atin naman. Hindi lang problema sa sistema, problema mismo sa atin. Minsan nagpe-fail tayo na i-provide yung ganong klaseng leadership. A leadership with a strategy, di ba? A leadership with an ethos, no? Doon tayo kinakapos minsan eh. Kaya kumbaga hindi na bago yung kinakaharap natin ngayon eh. Nakailang na tayo rito, nakailang ulit na eh. Dapat marami na tayong natutunan eh. How not to do it, how not to lose an election. No? Yun yung dapat natin i-consolidate at this point going into the crucial 2028 election. Sa akin crucial eh. No? Sa aking 40 years sa politika, ang tingin ko itong 2028 ang pinaka-crucial. At talagang hindi lang exasperation, hindi lang disenchantment ang kakaharapin ng ating mamamayan pag walang nangyari sa election na yan, kung hindi talagang magkakaroon ng rapture sa ating bansa sa 2028. Mapupuno na yung mga tao. At itong 2025 midterm election ay yung pinakamahalagang pagpuno ng bayong. No? Ito yung pinakamahalaga dahil ngayon ka nakakita ng ganito karaming dynasty, warlords, magnanakaw, no, mamamatay tao, lahat. No, mga bilyonaryo na dinodominate yung party list, no, mga magnanakaw na hindi man nahihiyang magnakaw, di ba? Mga mamamatay tao na pinagmamalaki yung kanilang pagiging serial killer. Parang lahat ng mga problema at contradiction ng ating lipunan nagsalubong eh. Nagsalubong eh. From all sides. Kaya in a way, parang pasabog na eh. Going into 2028, kung walang magiging alternative dun sa nangyayari ngayon, tingin ko sasabog talaga. For better or for worse. No?
Yung pagsabog kasi pwedeng magbukas ng pagbabago, pwede rin siyang mag-consolidate ng luma. Pwede rin siyang mag-consolidate ng luma in a more fascistic way. Katulad nung 1972. Pwede rin siyang mag-open at matuto tayo kung magkakaroon ng electoral revolution sa 2028. Iwasan na natin yung naging pagkakamali nung 87 na hindi natin na-institutionalize ang people power. Na most of us, nag-uwian, tiniklo pa mga banners, tapos inasahan na yung pagbabago ay uulan galing sa langit. Hindi na tayo, huwag na natin ulitin yung ganong klaseng pagkakamali. So, yun yung pagiging crucial nung 2028. Yun yung ibig sabihin ng electoral revolution. Pag hindi nangyari yan, hindi ko ma-imagine yung magiging alternative.